Mga ka-Republic, gising na ang Higante, kumpleto na ang playoffs cast at nakaposti na ang Hinebra sa number 2. Pero hindi sila nagkakampante. Walang nagre-relax sa training facility ng mga mag-aalak. Sa kabila ng twice to beat advantage, ramdam ang tensyon dahil may gusto pang patunayan ang barangay. Todo kayod sa team practice ang Gin Kings bilang paghanda sa bakbakan nila ng talk and text sa linggo. No bearing game na ito para sa Ginebra pero sa mata ni Coach Tim Cone, napakalaki ng nakataya rito. Ito ang kanyang mensahe sa mga buzzers na nagsasabing maliit daw si Brownlee para sa isang conference na no limit ang height ng import. Hindi sapat ang Higante. Ang basketball ay laro ng sistema, puso at never say die. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, nasa number 2 na ang Barangay Ginebra at hawak na ang twice to beat advantage. Sabi ng iba, dapat daw ay mag-relax na lang muna ang mga mag-aalak hayaang makapahinga ang binti ni na Justin Brownlee at iba pang core ng team. Pero hindi ganyang mag-isip si Tim Cone. Naniniwala ang American coach kahit nangangamote ngayon ang talk and text ay isa pa rin itong malakas na team. Sa pamamagitan ng tropang 5G, gusto ni CTC makuha ang momentum papasok sa playoffs. Gusto niyang gumawa ng isang statement win upang kahit sino ang makatapat sa quarterfinals ay makuha nila ang respeto. Isa pang dahilan, gusto ng Ginebra na maiwan ang talk and text sa number 8. Gaya ng sinabi natin kahapon, gusto nilang magtapat ang NLEX at ang tropa ni Chot Reyes. Bago pa nagsimula ang Commissioner's Cup ay marami nang nagmamarunong na mga buzzers na nagsasabing kakainin daw ng mga higanting import si Justin Brownlee. 6'5 lang daw si JB, ano ang magiging laban nito sa mga 7-footer ng ibang team? Ang talk and text import na si Bolbol ay 7'3". Ngunit nanindigan si Tim Cone hindi niya ipagpapalit ang isang 6'5 na import na may chemistry na sa mga locals sa isang higanting makikipaghulaan pa ng galaw sa mga kakampi. Sabi nga ng marami, kahit daw nakapikit si Justin Brownlee ay alam na nito kung saan nakapwesto sina Arja Abarrientos at Scottie Thompson. Sa kabilang banda sa kampo ng talk and text ay tila nawala ang chemistry ng kupunan nang dumating si Bolbol. Naging spectator o tagapanood ang dating matitikas na player ni Chot Reyes, naghintay at nag-aabang kung ano ang gagawin ng higanti nilang import. Umiskor si Bolbol ng more than 50 points laban sa Magnolia pero ang hot shots pa rin ang nagwagi. Bakit? Dahil nawala ang suporta ng mga locals. Si Calvin Oftana lang ang nakatulong sa kanilang import. At inamin ito ni Jason Castro. Naging too dependent daw sila kay Bolbol. Isa itong realization na pwedeng ikagising pati ng kanilang coach. Hindi ito ang unang pagkakataon na nahulog si Coach Chot Reyes sa ganitong trap. Noong World Cup at si Chot Reyes pa ang coach ng Gilas, nasa lineup ng ating national team si Jordan Clarkson. Sobra ang bilib ni Coach Chot Reyes kay Clarkson kaya halos lahat ng play ay dumadaan dito. Ano ang naging resulta? Dito sa Commissioner's Cup may 7-3 import ang talk and text. Sobrang bilib si Chot Reyes sa former NBA player kaya halos lahat nilang play kailangang dumaan kay Bolbol. Yung Gilas time niya noong World Cup at itong conference na ito ng TNT parang nagkaroon ng pagkakatulad. Naging predictable ang opensa nila. Mismong si Jason Castro ang umami na masyado silang umasa kay Bolbol at sa proseso nawala ang dulas ng play ng mga locals. Sasago pa ang Ginebra TNT sa linggo. Mag-iiba kaya ng diskarte si Chot Reyes? Ang posibleng pagbabago ng strategy ng TNT ang pinaghahandaan ngayon ng Ginebra. Alam ni Tim Cone, marirealize ni Chot Reyes na tama ang obserbasyon ni Jason Castro kaya gagawa ito ng malaking adjustment. Muling gagamitin ng Ginebra ang kanyang upgraded na triangle. Marami ang nakapansin hindi na ito static na naghihintayan lang sa post. Nahaluan na ito ng pace at space, ang modernong atake sa basketball.
Dati ang triangle ng Ginebra ay nakatutok lang sa big sa ilalim. Pero ngayon ginagamit ang bilis ni Arja Barrientos at Scottie Thompson para makagawa ng mabilis na read and react situation. Ito ang isa sa mga upgraded part ng Ginebra Triangle. Ginagamit ni Tim Cone ang gravity ni Justin Brownlee para magbukas ng lane. Kapag nahatak ni JB ang depensa, doon papasok ang mabilis na ball movement para sa mga bukas na tres. At isa ito sa mga dahilan kung bakit kahit anong laki ni Bolbol, malilito ang depensa ng TNT dahil ang bola ng Ginebra ay hindi tumitigil ng matagal sa isang kamay lang. Kaya sa linggo kung hindi magigising si Chot Reyes, habang ang TNT ay umaasa sa ISO play ni Bolbol na tulad ng ginawa ni Chot Reyes kay Jordan Clarkson, ang Ginebra naman ay gagamit ng hybrid triangle. Mas mabilis ang transition, mas maraming screen and roll, pero naroon pa rin ang disiplina ng spacing. Gustong ipakita ni Tim Cone ang sistema ay nag-i-evolve. At sa hybrid triangle, hindi lang si Justin Brownlee ang aatake, kundi ang buong 5 na nasa floor. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Rogelio Garciano Reyes. Tama ang sinabi mo, kitang-kita. At sa iyo rin, shoutout Barako Mandirigma. Lalabas na naman daw ang attitude sa linggo. At sa iyo rin, shoutout Merson Kabadi Vlog. Nandyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, shout out Sario Manabat. Sana sa finals na sana nga. At sa iyo rin, shout out Nap Tinapay. Noon pa hanggang ngayon, Ginebra pa rin forever. At sa iyo rin, shout out Borlagatan Donald na nasa Singapore. Ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, shout out Armando De Leon at happy birthday kay Harin Rojo, misis niya. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.